Well, una sa lahat, no, ang objective ng deployment ng Philippine Coast Guard vessel dito ay magbigay ng ayuda sa ating mga maisdang Pilipino, no? Since we monitor that there are 35 Filipino fishing boats na nangingisda sa vicinity ng Bao de Masinloc. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagpadala ng ating 44-meter vessel, yung BRP Sindangan, and of course yung ating Teresa Magbanwa, the 9701. And while we were gathering itong mga maisdang Pilipino, ang China Coast Guard at ang PLA Navy has been harassing itong 44-meter vessel, no? At it started around 6 a.m. until 8. And ang nangyari nga dito, ang ginawa ng China Coast Guard is that they are on the left side, no, ng Coast Guard vessel natin, at sa right side naman is yung PLA Navy. And what they're doing is they are blocking etong pag-advance ng Coast Guard natin. At ang nangyari, nung binilisan natin, the China Coast Guard also increased their speed, and eventually the PLA Navy made a very sharp turn, no? At ang nangyari, tayo ang nakalagpas at ang China Coast Guard naman ang bumangga dito sa PLA Navy. So malinaw na bago po nangyari yung insidente, binubuli nito mga barkong ito, yun pong mga barko natin dyan sa Scarborough Shoal. Yes, DJ Sa, that's correct. Oo. Sa assessment nyo po, dun po sa mga barko po muna natin, kamusta, may nangyari po ba? At sa kanila din, ano yung pinakatinamaan? Well, itong Coast Guard vessel natin, yung 44-meter, meron kasi tayong parang flag staff, no? Sumabit lang yung tali niya doon sa PLA Navy nung nag-sharp turn siya. Kaya nahatak niya yung flag staff, no? Kaya yun lang yung basically slight damage na tinamaan dun sa barko natin. Minor because lang. Because of the rope na sumabit sa kanya. Wala po nasaktan dun sa ating mga kasamahan dyan? Wala namang nasaktan. As a matter of fact, ngayong umaga, the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgavan, is right now awarding, no, yung men and women ng crew ng 44-meter vessel na hinabol ng PLA Navy at ng China Coast Guard kahapon.